natin. Siya po ang nagmaniobra nito lahat, no? Kasi nakikita po sa katotohanan na ang pagpasok ng mga ICC investigators noong October 2024 hanggang kalagitnaan ng November 2024 at nag-facilitate nito sila Martin Romualdez at mga katauhan niya at pati ang mga police involved at pati na ang CPP, NPA, NDF, Urban Operatives ay involved din po. Ito ang wow trending mastermind sa pagdukot kay former President Rodrigo Roa Duterte. Kilala na ayon pa sa abogado ni Tatay Digong na si Attorney Nicholas Kaufman. I think that the real prosecutor in this case, former President Rodrigo Roa Duterte's ICC case, is actually in Manila. Sitting in his palace, he is the person who threw President Duterte over to The Hague. He is the person who used the office of the prosecutor as a tool in his political campaign, and it won't work. Palagi ngang sinasabi noon ni Marcos Jr. na hindi siya makikipag-cooperate sa ICC. Pero noong October 2024, unang napabalita na pumasok ang ICC sa Pilipinas at nagstay pa mismo sa hotel na pagmamay-ari ni Zaldico. Si Zaldico ay ang partner at best friend ni Martin Tambaloslos Romualdez. 5 buwan daw na pinagplanuhan ang iligal na pag-aresto kay former President Rodrigo Roa Duterte at dalhin sa ICC sa The Hague, Netherlands. Sa latest nga na update na bisto ni Senador Bato de la Rosa na ang mga investigator ng ICC pala ay nasa Pilipinas na naman ulit. Sa isang hotel daw sa Pasay, Manila, ipinatawag ang mga retiradong mga police officer para papirmahin ng affidavit para gawing dagdag na ebidensya laban kay former President Rodrigo Roa Duterte at Senador Bato de la Rosa. At tinakot pa daw ang mga pulis na kapag hindi sila pipirma sa affidavit ay idadamay sila sa kaso. Nakatakdang maggandak ng Senate investigation si Senador Bato de la Rosa sa mga kampon ni Marcos Jr. kung sino-sino ang nagsabuatan at sa mga lumabas nga na mga balita na labas-pasok ang ICC sa Pilipinas, kumpirmadoan niya na ang nasa likod ng pag-aresto kay Tatay Digong. Dahil hindi makakagalaw ang DOJ, DILG, DFA, DND, PNP kung wala itong basbas ni Marcos Jr. Sa sinabi nga ni DILG Secretary noon John V. Cribulya na group effort ang kanilang ginawa para hulihin si former President Rodrigo Roa Duterte, pero hindi na niya ito inamin noong nagkabukingan na. Buwelta pa nga ng mga netizen sa comment section na kaya kalukuhan yang reconciliation na yan. Deal ni Bangag, ang adik ay adik at ang adik ay traidor yan. Yan nga sir ang problema, ilang dekada na ang nakalipas parang hindi pa alam ng ating gobyerno kung saan at sino ang mafia sa ating bansa. Sino-sino ang mga galamay at protektor ng CPP, ICC, NDF sa ating bansa? Paano nga wala nang nag-iimbestiga? Paano matukoy ang CPP, NPA, NDF, ICC at iba pang kaanib dyan na nakapaloob na nasa department ng agency ng gobyerno? I always wait for the comeback of Tatay Digong kahit palaging inaaway ng mga BBM trolls. I will never stop defending you and BP Sara kasi mahal ko kayo. Dahil sa panahon ninyo naging peaceful, maunlad at masaya ang buhay namin. Dapat di magpapasindak ang mga retired police sa pananakot sa kanila. Mag-ingay sila dapat sir para malaman ng taong bayan para maprotektahan din sila na dapat manahimik sa panahon ngayon laban para sa bayan. Walang ibang ginagawa ang gobyerno ngayon kundi ang mag-focus sa mga Duterte at iba pang against sa kanila. Hindi niya gagawin ang mga obligasyon niya sa buong Pilipinas na sugpuin dapat ang mga kahirapan at mga abusadong tao. Bankruptcy sa values ng isang leader, walang totoo at sinsirong pagmamahal sa interes at kabutihan ng sambayanang Pilipino, pinapalugmok ang ekonomiya, pinapalawak ang abuso sa poder at kapangyarihan, pinapayagan at kinokonsente ang paglulustay at pagnanakaw sa kaban ng bayan, nanumbalik ang korupsyon, lumaganap muli ang mga krimen at kriminal, lumakas ang loob, at ang mga CPP, NPA, NDF at mga teroristang, mga oportunistang politiko at pati na itong grupo ng urban operatives ng komunistang salot sa lipunan ay nanumbalik at muling namamayagpag. Yan po ay 80% failure. 20% lang siguro, wala pa nga, baka 15 by 10% lang ang kanyang ginagawang matuwid at may katuturan.
sa ikabubuti ng ating bansa. So baliktad sa kay Tatay Digong. So fair ako nakabatay ako mag-evaluate sa aking nakikita sa aktual na kaganapan, mga karanasan, datos at impormasyon. Hindi sa haka-haka, hindi sa emotional attachment. Kaya ko sinasabi na ang nangyaring major and very serious political error ng gobyerno ni Marcos, mukhang irreversible po yung ginawa niyang pagtataksil. Hindi lamang laban sa kanyang mamamayan na nagngangalang Rodrigo Duterte na kanyang ipinagkanulo. No? Walang ibang naghudas at gumamit po ng kalokohan at puwersa ng gobyerno at estado para labagin ang kanyang karapatan ng kanyang mamamayan sa pagkatao ni Rodrigo Duterte, ay si Marcos ang nakagawa niyan. Hindi lamang po ang individual na karapatan at kabutihan ng isang Rodrigo Duterte na isang mamamayang Pilipino ang nilabag at nilapastangan po ni Marcos at ng kanyang mga alipores, kung hindi ang soberanya at dignidad ng ating bansa. Sa kanyang pagpayag na manghimasok, makialam at baloktutin ng International Kangaroo Court na ICC na ito ang ating pangloob na mga judicial and legal systems integrity and mechanism ng batas natin. Siya po ang nagmaniobra nito lahat, no? Kasi nakikita po sa katotohanan na ang pagpasok ng mga ICC investigators noong October 2024 hanggang kalagitnaan ng November 2024 at nag-facilitate nito sila Martin Romualdez at mga katauhan niya at pati ang mga police involved at pati na ang CPP, NPA, NDF, Urban Operatives ay involved din po at sa kanyang pagsisinungaling ni Marcos na wala siyang anumang antas ng koordinasyon o kooperasyon sa ICC ay nagpapakita po ng kabaloktutan ng kanyang uri ng pagkatao at uri ng naihalal na leader sana ng ating bansa. Kaya ko siya binibigyan ng 80-20, 80% lagapak, failure. Kung mayroon mang katuturan siyang ginagawa, wala pa siguro 20%. No? Pero in fairness naman, makikita mo na bagamat siya ay gumagawa ng konting paraan para mag-survive ang kanyang administrasyon, kaya nga ang kanyang approval rating and trust and approval rating sa taong bayan ay kulang-kulang lang 25%. Ibig sabihin po, tumutugma yan sa nakikita natin na kapalpakan, kabulukan, katarantaduhan at pagiging kontra sa interes ng mga mamamayang Pilipino ang uri ng pamahalaan na mayroon ang administrasyong Marcos Romualdez. Itinutuwid lang po natin ang maling pagtingin na parang nagagamit lang si Marcos. No, nagpapagamit siya. Yes. Subalit ang kanyang pagpapagamit ay hindi lamang weakness. Yan po ay masama. Sapagkat siya ay may mandato at may otoridad at kapangyarihan na ibinigay ng taong bayan at ang otoridad na yan ay nagagamit ng mga taong hindi inihalal dahil pinapayagan niya. So therefore, ang pagsasagawa ng mga kalapastanganan sa poder at kapangyarihan na pinapayagan ni Marcos, ang ultimate decision, babalik pa rin kay Marcos because he holds the power and authority of the president. Kasi siya nga ang nakaupo bilang presidente ng bansa. So malinaw tayo kung ano ang tinutumbok dito ni Ka Eric. Inililinaw natin na mali po ang pagtingin na ipasa natin ang blame kasi nagagamit siya, nadidiktahan siya o na mamanipulate siya ni Lisa Araneta, ni Martin o ng sino pang mga interest group ng oligarkong mga barkada niya, ng mga nanunulsol sa kanya. No. The ultimate and the principal accountability, yung pananagutan at responsibilidad sa anumang desisyon na ginagawa ng pamahalaan at pati na ang pagpapadukot ng iligal at pagpapatapon at pagkakadetining iligal kay Pangulong Rodrigo Duterte, even yung maniobra sa maruming laro sa impeachment complaints against kay Sara Duterte, walang ibang may pananagutan yan na pumayag na yan ay gawin, ilarga, pati na ang panghihimasok ng bogus na International Criminal Court, si Marcos. Because he holds the power of the office of the President. At siya ang nagbibigay ng final and ultimate decision. Klaro tayo dyan, mga kababayan. Kaya tama lang ang panawagan na siya ay palayasin sa poder
sa mapayapang pamamaraan by way of demanding resignation on him. No, mga kababayan, kasi yan lang pong pwede natin gawing publicly ay pwedeng payagan sa batas unless handa po tayo na humarap sa mga illegal na gawain na nagpas sa batas na halimbawa hindi tayo pwedeng manawagan dyan ng armadong pag-aaklas. Bawal po yan sapagkat yan ay sakop na ng batas. So mapayapa ang panawagan natin sa pamamagitan ng pagkakaroon later on kung hindi man kaagad ng people power sa isang mapayapang pamamaraan calling for Marcos to step down by way of relinquishing and delivering his action of resignation from office. Yan ay matuwid. Yan ay nararapat na sagutin kasi may kasagutan si Ka-Eric sa discussion thread sa isang Viber group or messenger line na pinost ko that Marcos must resign sapagkat nga inilatag ko yung mga palagi kong dinidiscuss dito ng mga batayan. Sinagot niya ko useless yan, futility. Exercise in futility, dapat RevGov. Sabi ko, okay man ang sinasabi mong RevGov, revolutionary government. Pero hindi mo ma-achieve ang RevGov kung hindi ka mag-armas. At pipilitin mo ang Armed Forces of the Philippines na makisama, makilahok at sumama sa ganyang pag-aaklas, which is illegal. Kapag ipinanawagan niya ni Ka-Eric ang RevGov openly, sigurado tambakan ako ng kaso niyan. Sedition, inciting to sedition, or fomenting rebellion, or supporting and encouraging rebellion. Mali po yun. Sapagkat wala yan sa batas eh. Unless, sabi ko, sinagot ko siya, well, dyan ako nang galing. Ginawa ko na yan. For more than 20 years, naging armado ako, bahagi ako ng CPP, NPA, NDF. Alam ko kung ano ang bigat at konsekwensya ng aksyon kapag ikaw ay umaklas laban sa gobyerno, maging marahas ka. So, hindi ko pwedeng ipanawagan yung RevGov na yan, sabi ko. But if you are really willing to call for that, be ready for the consequences. Sabi ko sa kanya. Sabi niya, inutil lang yung panawagan na yan na mag-resign si Marcos kasi hindi siya magre-resign. E di sabi ko, manawagan ka ng armadong revolusyon. Kung may sumama sa'yo, di well and good. Pero sabi ko, I cannot make that a call for myself using my platform kasi nga, delikado yan. That is beyond the limits of free speech at may konsekwensya yan. Unless mag-apply ako ng political asylum at gamitin ko yan na platform sa Estados Unidos, sa Canada o doon sa Netherlands para makaiwas ako sa legal consequences and legal offensives na gagawin ng gobyerno. Eh, hindi pa naman ako political asylum seeker, mga kababayan. So sabi ko, yung RevGov mo, depende yan kung tatanggapin ng taong bayan. So, pwedeng hindi ka sumasang-ayon sa resignation, but that is the legal, constitutional, and peaceful means to call within the bounds and the limits of the law. Bakit kayo ba? Tatanungin ko kayo. Handa ba kayo mag-armas tayo, mag-rebellion tayo? Handa kayong mag-civil war sa Pilipinas? Think about the consequences, sabi ko sa kanya. Are you ready to face the consequences? And are you ready to join? Kasi dyan ako nanggaling sa pagre-revolusyon. So, hindi sa naduduwag tayo. Inilalagay lang natin ang ating sarili sa tamang pagtingin ng naaayon po sa batas at mapayapang pamamaraan. Kasi this is a public discussion. I cannot invoke my free speech right and my constitutional right to freedom of expression kung ako po ay lumalabag na sa batas. May hangganan po ang free speech. May hangganan po ang freedom of expression. Kung ikaw ay nag-fake news, kung ikaw po ay nangiintriga, nang uupat ng rumors, ikaw ay nagpapalaganap ng hate speech na walang batayan, hindi na political speech, kundi mga agitation ng propaganda na ang layunin mo ay mawala ang tiwala ng taong bayan, mag-aklas, mag-armas, mag-armado, at maging magulo ang kalagayan ng bansa. Baka kasuhan ka niya ng kwan. Hindi lang ng sedition or inciting to sedition. Baka pati po ang paglabag sa anti-terrorism law. Creating and fomenting panic among the public. Mabigat po yan. I think 12 years ang pagkakakulong yan, baka 20 years pa, mga kababayan. So hindi po pwede. Alam natin kung paano ginagamit ang batas ng gobyerno ni Marcos. Lawfare ang tawag dyan. Law warfare. Using the law
as a weapon for warfare in the political operations of the current administration. Weaponizing Congress, weaponizing the PNP, lahat ng yan po, kinakasuhan ka. Mayroon pang ang kaso dyan ng unlawful utterances sa revised penal code. Maliban pa sa cyber libel, moral damages, ang dami po. So, okay lang, siguro gagawin ko yan, posible, kung ako ay asylum seeker na o mayroon akong political asylum and political refugee status. Eh wala, mga kababayan, pwede akong ipa-deport, wala ako, ikansila ang passport ko, ikansila ang US visa ko, ikansila ang Canada Travel Authority ko. Yan pong consequences, no, mga kababayan. We cannot just make actions without being ready to face the consequences. At ang konsekwensya niyan, hindi lang sa pamilya mo, sa mga mahal mo sa buhay, kundi pati na rin sa buong bansa. No, para magkagulo, delikado po yan. Mga kababayan, hindi ko po ini-encourage yung RevGov openly and publicly. Sapagkat yan ay lagpas sa limit ng free speech and freedom of expression na ginagarantiya po sa saligang batas. At least malinaw tayo, hindi po yan pagiging duwag. Yan ay pagiging matalas at mapanuri sa tamang aksyon na dapat gawin. Hindi tayo padaskol-daskol, mga kababayan. So, klaro po tayo kaya ko ito dinidiscuss sapagkat may nakatunggali po ako, nakadiscussion ko sa chat group na nag-post ako tungkol sa resignation ni Marcos. So, yan po, mga kababayan, wala na tayong batas, nananamantala na mga pulis. Opo, totoo naman po yun. Pero I cannot call in public ng pag-aaklas ng taong bayan. Hindi po yan sakop ng free and protected speech, mga kababayan. Kakasuhan ako niyan, mga kababayan. Wala nga akong pangbayad ng abogado no? Recorded at minomonitor po lahat ng mga broadcast natin, no? Pero ang pagkakaroon po ng mga peaceful rally, tama 'yon. Yan ay the right of the people to peaceably assemble for the redress of grievances and to petition the government. Hingihinggil sa mga nangyayari sa ating lipunan, tama po yan. Hindi po yan mali. Ang people power sa mapayapang pamamaraan, tama din po yan. Bahagi yan ng peaceful assembly. Bahagi po yan ng petitioning the government. Bahagi po yan ng mapayapang pagtitipon ng taong bayan. Kaya po ang panawagan for resignation on the basis of peaceful assembly and peaceful free speech exercise ay karapatan ng taong bayan. Sakop pa po yan ng constitutional guarantee. Bagamat yan ay pwedeng butasin, pwedeng ikutan ng nasa gobyerno ni Marcos ngayon sa pamamagitan ng pag-file ng kung ano-anong kaso like inciting to sedition, promoting rebellion, o kaya pati na yung unlawful utterances. Marami pong pwedeng gawin kasi ginagamit na ni Marcos ngayon ang tinatawag na lawfare, law warfare, using the law as a weapon in the political warfare. Yan ang ibig sabihin ng lawfare. So mahirap po yan dahil wala nga tayong mga abogado. Wala tayong financial resources to spend for legal services ng abogado sakaling aristuhin ka, magpapiyansa ka niyan Mga kababayan, paano kung anti-terrorism law violation ang kaso mo? Non-bailable yata yan, mga kababayan. So mabigat po ang hinaharap nating sitwasyon. Kaya nga wala si Ka Eric sa Pilipinas ngayon sapagkat alam ko po na may arrest order ako sa Kongreso. Ka Eric, you are really bright as a teacher. Thank you, Ma'am Merna Danielson. Nagpapaliwanag lang po ako para hindi tayo mabulid o magumon sa emotional reaction. No? Naintindihan ko rin po yung aking naging kasagutan sa conversation thread namin. Kilala ko rin po siya. Sinagot ko lang siya, if you are ready to call publicly for RevGov, karapatan mo yan. But you must be ready for consequences, including the legal action that the state authorities will commit against you or even the possibility ng magpagkakaroon ng kaguluhan. Kapag yan ay ginawa mo at pag may pumatol dyan, pwedeng magkaroon ng kaguluhan sapagkat yan po ay nangangailangan ng armadong component. Hindi ka pwede mag-RevGov ngayon dyan sa Pilipinas na wala kang armadong component at sigurado dudurugin ka dyan. And you cannot also force the armed forces of the Philippines na makialam
in the guise of asserting the mandatory duty of the PNP and the AFP na nakalagay po sa Article 2, Section 3 ng Declaration of State Policies and Principles that the Armed Forces of the Philippines, that includes already the Philippine National Police, the Armed Forces of the Philippines shall be the protector of the state and the people. But you cannot force them to take up arms at ibagsak si Marcos o ang kasalukuyang administrasyon that is fomenting and calling for armed rebellion using kudita. Mali din po yun, hindi ko pwedeng gawin yan mga kababayan. I cannot call publicly for that line. Illegal po yan mga kababayan. But for the call that the Armed Forces of the Philippines must respect the peaceful assembly of the people at huwag sila makialam, huwag nilang i-disperse hanggat hindi naman nagkakaroon ng kaguluhan, walang panawagan sa armadong pag-aaklas, mapayapang pagtitipon at marites liyaban from Hong Kong at patuloy po na nasa loob ng constitutional rights guarantee, the Armed Forces of the Philippines needs to respect the right of the people for peaceful assembly and for the petition of their grievances against the government in a peaceful manner. Similar to People Power 1 and People Power 2, calling even for the President to step down and let the constitutional successor proceed. So nililinaw natin ang mga bagay na ito para po ano po ang direksyon kung bakit tayo nag-uusap dito. We are going to have a reform in government sa mapayapang pamamaraan. Ilongga, watching from Hafar Al-Batin, Saudi Arabia. Thank you sa mga nanonood. Bantoya Edgar and Minowi Odnomyar. Raimundo yata to. Ang pangalan, binabaliktad niya eh. Kung babasahin mo, Raimundo ang pangalan niya, no? Noemi Raimundo. Yeah, si Noemi Raimundo siguro to. I second your motion ka Eric Cornelio Marcelino. Thank you sa pag-unawa niyo po kung paano ko'y pinapaliwanag. The actions that you make or we make and the calls for public na mga pagkilos ng hindi sakop ng batas ay may konsekwensya po yan. And that I cannot do using a public platform like YouTube channel and Facebook Live. Bawal pong gawin yan. Watching you from United Arab Emirates, Marisan Yash. Kumusta kayo ka Eric? And sabi ni BBM, ICC pick up PRD. It's up to you watching if from Toronto. Have a blessed day. Opo, hindi po yung totoo ang binabanggit niya. Polly Hidalgo and sino kanina yon? Si Henrietta mabilis, no? Hindi po totoo na pinick up ng ICC si Pangulong Duterte. Planado po. Planado po yon. October 2024 pa lang. That means mga 5 o 6 na buwan or 5 buwan bago dumating yung Marso 11, nagpaplano na po itong tinatawag na Uplan Pursu, yung Uplan Pagtutugis, no? Konbawa Kuya ka Eric, watching from Tokyo, Japan. Celeste Saito and Marisa Manley. Stay safe ka Eric, watching from United Kingdom at meron din pa dito, no? So hindi po yon parang nagkataon lang na napag-isipan lang ng mga grupo ni Marcos ang nangyari kay Pangulong Duterte. Randy Bongcales, Randy, shout out from Riyadh. And Chrissy Brooks, no? Maraming salamat sa nanonood, and Alaba Alex. Pinagplanuhan po, kaya sinasabi ko premeditated. Pag sinabi pong premeditated, may plano. Nagkaroon po ng pagpupulong, may mga conspirators, may mga colluders, may mga operators. At yan po ay pinaghandaan 5 buwan bago mangyari yon. So hindi totoo na walang koordinasyon, walang konsultasyon, at walang illegal na pakikipag-ugnayan si Marcos at mga tauhan niya sa ICC. Lalo na sa mga panel of prosecutors at panel of investigators na pinapasok nila ng illegal, patago, na diskarte at kanilang itinago dyan sa Midas Hotel na pagmamayari pala yan ni Saldico, at ngayon yan din po ang binubulgar ngayon
ni Senator Bato de la Rosa, no? Yan ang malinaw na pananagutan ni Marcos. Sapagkat lahat ng yan, hindi magaganap at walang actualization na mangyayari sa premeditated na programa nila na ipadukot si Pangulong Duterte kung hindi nagbigay ng approval si Marcos. Di ba? Yun ang sinasabi ni Torre, di ba? Ni Abusado Diwata Torre. Ako nang bahala, bigyan niyo ako ng eroplano, gawin kong lahat. Itong hambog na si Torre, no? Na as if akala mo walang katapusan ang kanyang istrilya sa balikat niya. Kung ako nga dapat tanggalan niya ng ranggo sipain niya at i-prosecute ng taong bayan yang si Torre na numero 1 na violator ng batas, no? Mantakin mo, hindi niya iniharap si Pangulong Duterte sa judge. Siya ang judge. Hindi niya pinayagan si Vice President Sara Duterte na makaharap ang kanyang tatay. Vice President yun, abogada, at dinesignate ng kanyang tatay na maging legal defense or lawyer niya during that moment, hindi niya kinilala. No? Bugok talaga itong PNP at wala talagang alam sa batas. They are not law enforcers. They are acting like private armed group. The way itong si General Marbil at si Torre naghahari-harian sa loob ng PNP. Kaya dapat sipain ito sila sa kapangyarihan. But if not now, they will be prosecuted under the law later. Hindi man sila forever na nasa PNP. They will never be forever in power. May day of reckoning yan. May araw ng pagtutuos yan. At may pananagutan at may paghuhukom na mangyayari sa kanila. Mga kababayan. Check yun. Si Torre magre-retire na yan Si Marvel nag-retire na nga yan ng February No? Lorna Ganggangan, Horus Group Effort. Opo. Lumabas yan sa briefing ng Oplan Horus. But the Oplan of the PNP was Oplan pagtutugis. I think ginawa nila yan noong sigurado sila na mag-i-issue na ng arrest order ang ICC. Kaya nagtalaga na si Marcos kay Lacanilaw para maging ambassador or kanilang point person sa loob ng mga operations ng ICC at ng kanilang mga connection sa Interpol, no? Sabi ni Maria Rayan Zen, watching you from Qatar. Thank you, Ching Gatan.